Maghihintay ako sa'yo kahit nasasaktan ng puso ko. Di ba pwedeng magkasundo na lang tayo para kay Mommy at Daddy? No. Alam kong may bao ka pang nakatago dyan. Alam kong hindi ka lang magnanakaw and pretty soon, malalaman din nila Mami kung sino ka talaga. Ikaw nga si Jessa. Ikaw ang babaeng sumaksak sa akin. Hindi! Ito palang sikreto mo, ah. Naloko mo kaming lahat. Hindi ko naman gustong lokohin kayo eh! Ginagantihan mo kami gamit ang mukha ni Jessica? Ha? Siguro tumatiming ka lang para may sagawa mo yung plano mo, no? Hindi ako ganun tao! Pamilya ko kayo! Hindi ko magagawa sa inyo yun! Sisiguraduhin namin na mabubulok ka sa bilangguan. Kasama ng bagit mong mukha. Ang kagagalaw! Delikado ang lagay mo! Kinawa mo to sa ospital! Kasalanan mo to. Wala akong ginawa sa'yo! Nadulas ka! Nadulas ka! Edward! Evening po, ma'am. Good evening. Ma'am, andyan na po si Edward. Kauwi niya lang po. Pero hindi niya sinabi kung saan po siya nanggaling. Nasaan siya? Ngayon, nakita ko po pumasok sa kwarto ni Jessica. Anong gagawin niyo sa kwarto ni Jessica? Wala man eh. Edward! Ano nangyari? Oh my God! Ano nangyari? Hindi ko alam. Anong ginagawa mo rito? Anong ginawa mo sa anak ko? Wala po akong ginawa sa kanya! Sinungaling ka! Lando, dali! Kunin mo yung babae yan! Huwag mo papakawalan, ha? Gusto niyang patayin ang anak ko! Kailangan natin siyang madala sa hospital, Biling! Diyos ko! Edward! Edward! Diyos ko yung anak ko! Edward! Bukas yung gate, dali. Ma'am Jessica, nakita niyo po sa Jessa? Hindi ko napansin eh. Kasi Bakit? tinulak niya po si Edward sa sagdan. Ha? Sige po, ihahatid po namin si Sir Edward sa ospital. Hello? O, Jessa, napatawag ka. Sige! Umiiyak ka ba? Sige, may nangyaring masama dito sa bahay. Nakita ni Edward yung pagpalit ng mukha ko. Ano? Tumakas na sana ako pero gusto niya kasi ako isubno sa mga pulis eh. Pero nalaglag siya. Nalaglag siya. Nalaglag siya nang pinigilan niya ako. Sige, duguan siya. Duguan siya. Duguan siya. Tinulak mo siya? Hindi ko siya tinulak. Nakakabalat siya. Pero kasalanan ko pa rin yun. Ako pa rin may kasalanan. Sige,
Paano kung malala yung pagkalaglag niya? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Anak, nakita ko si Jessa kanina. Siya bang may kagagawa nito? Si Jessa. Siyang may kasalanan. Mandasa ka ng babaeng yun. Hindi kanya talaga tinitigilan. Kailangan kayong malaman, Mami. Ano? Tungkol kay Jessa. Kilala ko na kung sino siya. Anong ibig mo sabihin kilala mo siya? Si Jessa. Nurse! Nurse! Yung anak ko! Magbili na po kayo sa waiting area. Kami nang bahay sa kanya. Edward! Jessa, wala kang kasalanan, ha? Aksidente yung nangyari. Kumalma ka lang dyan. Ang gawin mo ngayon, tawagan mo yung mami mo, tapos kamustahin mo sa kanya si Edward. Ha? Tawagan mo na ngayon. Okay. Gagawin ko yun. Sandali, huwag kang magpahalata, ha? Mag-isip ka ng mga palusot, maraming palusot, ha? Hello? Mami? Nabalitaan ko po yung nangyari kay Edward. Okay lang po ba siya? Okay ka na ba? Magana ang pakiramdam mo? Wala naman akong sakit, Melchor. Nasira lang yung mood ko nung biglang sumulpot si Jessica sa bahay ninyo. Eh kaya nga ako umalis doon dahil ayoko siya makita tapos bigla siyang pupunta doon. Di ba nakakainis yun? Oh, relax ka lang. Yung mood mo. Sige, kumain ka lang dyan. Tikman mo, masarap yan. Dito ako nagpapalipas minsan ng pagka-bad trip ko eh. Effective din pala sa'yo. Salamat, Melchor, for making an effort to make me feel good. Melchor? Alison, ba't nandito ka pa? Ba't hindi ka pa umuwi sa inyo? Wala. Hindi ko pa kasi feel umuwi eh. Bakit mo tinatanong kung ba't hindi pa ako umuwi? Kasi nagkausap kami kanina ni Jessica. Nabanggit niya sa akin yung kuya mo na aksidente, sinugod sa ospital. Si Kuya Edward? Ano nangyari sa kanya? Mami, di pa po nakakalabas si Edward? Wala pa rin lumalabas na doctor o nurse para mag-update kung ano nangyayari sa kanya eh. Nasaan ka ba kanina? Kakauwi ko lang po sa bahay kanina tapos dumiretso po ako dito. Nakita ko si Jessa. Ando siya sa may hagdan nung nakahiga sa sahig si Edward. Nasabi sa akin ni Edward na siya may kasalanan ng lahat. Yun lang po ang nasabi niya. Meron pa siyang gustong sabihin, kaya lang bigla siyang kinumbulsyon eh. Mami, huwag na po kayo mag-alala. Magiging okay po si Edward. Wala lang ha.
Mrs., kayo po ba pamilya ni Edward Esconte? Kamusta yung anak ko, Dok? He suffered fatal internal hemorrhage sa head. But I'm sorry to tell you this. He didn't make it. He passed away a few minutes ago. Sorry po. Mami! Napakabata pa ni Ed. Sana si Jess ang naman namatay. Hello? Sino to? Gerald? As in Gerald Escote? My favorite ex-boyfriend. Oh, bakit ka napatawag? Ha? O sige. Pupunta ako. Ano nangyari? Bakit ganyan? Ano ka ba? Kanina lang ang landi-landi mo, para kang 16 years old dyan, na nakikipag-usap sa boyfriend. Ngayon naman, para kang namatayan. Ano ba nangyari? Patay na daw si Edward. Ha? Si Edward? This must be a joke. Baka naman nagbibiro lang yun, oy. Ma, hindi naman siguro tatawag si Gerald at magbibiro tungkol sa bagay na ganyan, di ba? Patay na ang apo niyo. Ako naman, nakakalungkot. Nauna pa siya sa akin. Are those tears for real, Esmeralda? Akala ko ba wala kang feelings dun sa batang yun? Wala naman, pero... Siyempre, anak ko yun. Nanggaling siya sa akin. Siyempre, may motherly feelings naman ako. Ano bakit namatay niya? Nahulog daw sa hagdanan. Siguro nabagok yung ulo. Ako, sino tumulak? Kasalanan mo to. Edward, patawarin mo ako. Totoo kayang tinulak ni Jessa si Edward? Sa tingin ko, umaganti talaga sa akin yung babaeng yan. Pero bakit naman niya dinamay pang anak ko?
Nasaan si Jessica? Siya ang may kasalanan kung bakit namatay ang anak ko. Hanggang dito ba naman? Hindi pa rin titigilan si Jessica. Wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Edward. Dahil hindi mo kilala ang tunay niyang pagkatao, kaya hindi mo alam kung ano sinasabi mo. Esmeralda, pinayagan kita pumunta dito para silipin ang bangkay ng anak mo. Hindi para mag-skandalo. O di alis na kami. Pero hindi ko kayo titigilan. Esmeralda, tama na. Hindi ito ang lugar para makipag-away. Tara. Hi, Angelo. So nice to see you here. Kumusta ka na? Dito pa talaga tayo nagkita sa Lamay. Sana hindi ka nagalit sa akin. Alam mo, Cleo, hindi naman ako nagtatanim ng sama ng loob. Tsaka alam mo na madali ako magpatawad ng tao. Tagal din nating hindi nagkita, no? I've never thought na dito pa tayo magkikita sa very sad venue for our fellow model. Kawawa naman si Edward. He died too soon. Kawawa ang parents niya. Dahil maaga silang nawalan ng anak. I heard si Jessa daw ang tumulak sa kanya to his death. Siguradong nagtatago yung pangit na yun ngayon. I wonder where she is. Angelo? Cleo, mauna na ako. Magkaon na ba sila? Hindi. Sadyang malandilan talaga si Jessica. Angelo, parang hindi ko kaya lumapit. Bakit naman? Guilty ako sa pagkamatay ng kapatid ko. Jessica, huwag ka mag-guilty. Kaya wala kang kasalanan din sa nangyari. Tara na, harapin mo na sila. Huwag ka mag-guilty. Tara. Tita Rhea, Tito Gerald, condolences po. Thank you. Maraming salamat, Angela. Tito, Tita, I know this might not be the right place and right time. Pero gusto ko lang po ipalam sa inyo na kami na po ni Jessica. At nangyari yun, bago po nangyari yun, lahat ng gulong to. Mabuti na rin na sinabi mo sa amin. Angelo, may tiwala kami sa'yo. Ako man eh, hindi rin tumututol. Matatanda na kayo. Alam niyo na siguro kung anong tama at mali. Isa lang pakiusap ko, Angelo. Huwag mo hahayaan ang anak ko. Opo, alagaan ko po siya. Mahal na mahal ko po si Jessica. Salamat. Mom, Dad, nandiyan po sila Tita Tracy from the States. Hanap po nila kayo. Ganun ba? Oh, Jessica, halika. Papakilala kita sa mga tita mo. Excuse us, ha? Sorry. Is it true na girlfriend mo na si Jessica? How the hell did that happen? Niligawan ko siya, Cleo. Naging kami. Ganun kasimple. Alam mo naman na ayaw ko sa kanya, di ba? You know how much I hate her. Sorry, Cleo, but I don't take into consideration what you feel.
Mahal ako ni Jessica. Mahal na mahal ko rin siya. And please stop bothering her about it, okay? Mahiya ka naman sa pamilya ni Jessica. Mahiya ka sa patay. Tintik talaga yung babaeng yun. Leche talaga siya, ah. Tama na nga, Cleo. Relax ka lang. Alam mo, kung ako masusunod, papatayin ko siya. I was just gone for a few days and she completely stole Angelo away from me. Gusto ko siyang isunod sa kapatid niya. Chill ka lang, Cleo, ah. Kakamatay lang ng kapatid niya. Tapos gaganti ka na naman. Lintik lang ang walang gante, di ba? Hindi ako matatahimik hanggat wala akong ginagawa. Lalo na for someone like me na inagawa ng lalaki. I'm sorry, Edward. Hindi na dapat nauwi sa ganito ang lahat. Alam mo, wala akong kasalanan sa'yo. Pero hihingi pa rin ako ng tawad. Sana mapatawad mo ako kung iniisip mong niloko ko ang pamilya natin. Wala na akong ibang paraan. Patawarin mo din ako. Kung patuloy kong ililihim ang totoo sa kanila na ako at si Jessa ay isa. So, this is Jessica Madrid's private dressing room. Laila, dala mo ba yung pinapadala ko sa'yo? Oo naman. Makakalimutan ko pa ba yun? Very good. From now on, you're going to be my best friend. Sisirain natin ang pagmumukha ni Jessica. Tignan na lang natin kung hindi siya magmukhang halimaw. Oh, gamitin mo yan. Ano yan? Nagbibiro ka ba? Gagamitin mo to para hindi malaban ni Jessica na ikaw ang sumira ng mukha niya. Kung out in the open kang gagawa ng krimen, edi sinumbong ka man nun. Edi sa kulungan pang bagsak mo. Why didn't I think of that? You're so brilliant like me na, Of course. Sige na. Mag-antay ka na lang dito sa labas dahil kailangan ko na magtago. Baka dumating pa si Jessica. Kuya, pabili po. Anong kaso po? Yung tonight. Kayo po. Salamat po. 1 million? Ba't ang taas? Well, seems like your dad's bent on capturing Jessa. Sa tingin mo, si Jessa talagang tumulak sa kapatid mo? Sadya kaya niyang patayin si Edward? Hindi kayang pumatay ng tao ni Jessa. Alam mo, sa tingin ko totoo rin sinasabi mo. Dahil ilang buwan din kami nagkasama sa trabaho ni Jessa at naging magkaibigan. Never imagined na magagawa niyang manakit ng tao.
Much more makapatay. Mawa naman si Jessa. Malamang magtatago siya nito. Wala naman siyang kasalanan. Pero kung hindi talaga guilty si Jessa, ba't di na lang niya sabihin ang totoo? Kailangan pa niya magtago. Saan kaya ako pwede magtago? Jessica? Jessica? Jessica kita! Namiss din kita! Ang dami nangyari sa'yo ah. Ang daming ibang-ibang level ng emosyon. Parang hindi ko kinaya lahat ah. Nakakalungkot nga eh. Alam mo, hindi ko naisip na makawala si Edward. Nakakawa nga kay Mami. Gabi-gabi pa siyang umiiyak. Eh, alam mo Jessica, sa tingin ko, hindi naman sa natutuwa ako na wala na si Edward. Pero tingin ko okay na rin talaga na wala na siya sa eksena. At least ngayon, wala nang nakakaalam ng sikreto mo. Kasama nang nabaon ni Edward sa libingan niya yung mga nalalaman niya tungkol sa'yo. At saka, Jessica, isipin mo kung nabuhay siya. Malamang pinagsabi niya na yung sikreto mo. Na ikaw at si Jessa ay isang tao lang. Malamang nakakulong ka na ngayon. At malamang hindi naging kayo ni Angelo. You won't believe what I saw in Jessica's dressing room. Nung hinubad niya yung suot ng blusang itim, she immediately transformed into this ugly-looking creature na si Jessa. This is going to be the start of Jessica Madrid's downfall. Kasalanan ni Jessica kung bakit nangyayari sa atin ito eh. Obviously, hindi ginagawa ng maiging trabaho ninyo. Dahil hanggang ngayon, wala pang resulta eh. Gumagala pa rin pumatay sa anak ko. Magaling talaga magtago si Jessa. Pero malay niyo, baka nasa tabi-tabi lang pala siya. Dulo ng